Nakita nyo? Isang kilalang presidente ng Amerika, tama? Si Abe Lincoln na tinatawag. Ilang beses siyang humabol, pero ilang beses din siyang natalo. Pero sa kabila ng pagkatalo niya, hindi pa rin siya sumuko. At last, nanalo pa rin siya. At isa siya sa naging kilalang presidente sa Amerika. Nagkaroon po siya ng isang karanasan bilang isang presidente. Ang sabi dito, an experience from the life of Abraham Lincoln reveals how one sentence, isang sentence lang, is more powerful than hours of complicated argument. Isang sentence lang. Di ba sa mga debate o kaya sa mga usapan, kung minsan ang daming mga pinag-uusapan, ang daming hindi nagkakaintindihan, pero pagka merong isang tao tatayo, isang sentence lang ang sasabihin niya, settled na lahat. Di ba? Kasi yung sentence na kanyang binitawan, yung salita na kanyang binitawan, ay napaka mahulugan na anupat yung kanilang hindi pagkakaunawaan nung sabihin yung salitang yun, it settled everything. Alam niyo may problema sila noon. Ito po yung ilog na naghihiwalay dito sa mga tao dito papunta doon. Ang kanilang balak noon ay magtayo ng bridge papunta dito, pa ganon. Para yung mga tao sana, hindi na sila sasakay-sakay ng barko na ganyan, maglagay na lang ng bridge. Yun po ang panukala. No? Yun ang panukala. Kaya lang, nagpetisyon po yung mga, sino po yung nagpetisyon sa palagay ninyo? Yung mga river boat owners. Kasi pagka naglagay na ng bridge yan, o di wala nang sasakay sa amin. Di ba? Masisira yung aming negosyo. Pero sarili lang nila iniisip nila. Siyempre, yung kapakanan ng kanilang negosyo. Yung, kumusta na yung kapakanan ng mga taong gustong mabilis ang pagtawid? Kailangan magkaroon ng bridge. Di ba? Nagsalita po sa gitna ng mainitang talakayan si Abe Lincoln. Ang sabi niya, in America, sabi niya, does a man have more right to go north and south than to go east and west? Bakit? Yun lamang bang mga taong galing ng norte patungo ng south ang may karapatan para tumawid? Kumusta yung mga taong galing ng east going to west? Kasi ganun po ang gagawin sana nila. Bridge from east to west. Isang salita lang ang binitawan po ni Abe Lincoln. One sentence ang sabi niya, and it settled it all. One sentence from the cross settles the issue. Nung sabihin ng ating Panginoon doon sa krus, it is finished. Naganap na. Isa po yun doon sa huling 7 wika ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Nung kanyang usalin yung isa sa mga salita, ang sabi niya, tetelestai, naganap na. It settled everything. Yung problema ng Diyos at ng tao, ginawan ng Diyos ng ano? Tulay. Yung mismong kamatayan ni Jesus ang naging tulay para ang Diyos ang tao ay magkaugnay. Yung nasirang relasyon ng Diyos at ng tao ay maibalik. Yun po ang tagumpay, mga kapatid, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung nasirang relasyon ng tao at ng Diyos, settled by the cross. If Satan threw everything he had at Jesus, and Jesus came out of it a conqueror, ang sabi dito, through His power, we can become conquerors. Nakita ninyo? Alam nyo, kita pong panahon na ito, kumbaga po, keng meto nga ba yung bautismo, kababautismo na pang Jesus. Ale? Matthew chapter 4, basahin ninyo. Katatapos lang niyang mabautismuhan noon. At nung dalhin siya ng Espiritu saan? Sa ilang,
nandoon si Satanas. 40 araw, 40 gabi siyang hindi kumain. Kumaga nag-fasting siya. Nandun ngayon si Satanas. Para pagsulit siya. Alam niyo, ito yung naging karanasan ko rin nun eh. Bagong bautismo ako, brother. Ha? Bagong bautismo. Nandun yung pagsubok. Yung yung 2 kong kaibigan, yun ang number 1 na nandun sa trabaho. Lokwanda ako eh. Ayokong bautismo kanito. Sinasama ako sa, wala na dito ngayon, Horseshoe ata ang pangalan mo. Yan sa crossing. Horseshoe ba yun? Brother, baka alam. Horseshoe. Oh, nakwento ko na ata sa inyo yun. Sabi nung kaibigan ko, yung kasama ko sa trabaho, Brad, sabi niya, luloko na ako kasi. Kasi potabing dala-dala kang Biblia, kaya ako kaya pari, kaya pastor, rare, yun eh. Luloko na tayo. Kung magdala lang naman natin, kaya attorney ha, balo na ng tao eh. So luloko na ako. Anak ako nitang kaluguran ko. Pahing bautismo eh. Ano? Brad, siguro, sabi na rin nga doon. Tugi ka kaya kami, libre na kaya. Kukwento na ka kung nung gagawan na kitang horseshoe. Kaya tera lang pa rin. Alam ka, bari yata ito na. At kaya ba't mag-table ang babae, minom. Eh, ano ba, nano pa yung gagawan ng aliwakan. Pero amoy yung tanda ko rin nga doon. Paninong matuwa rin eh. Magpa siguro. Ayaw ba, mabiyalo pang yun eh. King sweldo, ano nitang meto? Tugi ka mo. Libre na kaya. At kay ba't itang number 20 yan. At tandaan ng number 20. Yang ibiyemi kaya. O balo dala number din babae. Tila palang number. Alam mo, kapag ka ikaw ay bagong bautismo, isang bagong mananampalataya, parang nagaya ni Jesus. Kababautismo lang niya. Nandito kagad ang kaaway. Dahil alam niya na gutom ang ating Panginoon, ano ang sabi ni Satanas? Kung ikaw ang anak ng Diyos, ang sabi niya, gawin mong ano? Si Jesus nagtagumpay. Ibig sabihin, kung siya'y nagtagumpay, yung tagumpay na iyon, Dina, ibinabahagi niya sa inyo. Ibinabahagi niya sa akin. Hindi ibig sabihin na kung ako ay isang bagong mananampalataya pa lamang at ako'y mahina, pwede na lamang akong paglalampaso ni Satanas. Di ba? Ay, lampaso kaya na siguro Satanas. Number 1 pong target ni Satanas, yung kumbaga mo po ka rin ngayop, deta sibong. Panyubong na lang. Kasi may nala pa brother. Timupuy kayo, bayo kayong bautismo. Pero kung ano yung tagumpay ni Jesus, yun din po ang pwedeng tagumpay na pwede ninyong i-claim. Kung paano siya'y nagtagumpay laban kay Satanas, pwede rin po kayong magtagumpay. Yan po ang sinasabi ng cross. Yun ang ibig sabihin ng cross, mga kapatid. Kasi kung titingnan po ninyo ang cross, pag ganyan siya, di ba? Yung ugnayan ng tao at ng Diyos. Kasi naka-vertical siya Ito, horizontal. Yung nasirang relasyon ng Diyos at ng tao, pinag-ugnay ni Jesus. Siya ang naging mediator. Kung ano naman yung nasirang ugnayan ng tao at tao, pinag-ugnay naman ng cross. So, nag-meet ito doon sa gitna. At sino yung nasa gitna? Si Jesus. Kaya mga kapatid, we have all the reason to have victory. Nasa atin ang lahat ng dahilan para magtagumpay. Mga kapatid, kung tayo po'y pinanghihinaan ng pagsubok, kung tayo pinanghihinaan ng problema, kahinaan, ikaw nga, yung tinatawag nilang dating likas, itang dati kong bisyo, itang dati kong nung nanuya ko, pwede akong magtagumpay. Bakit? Dahil sa ginawa ni Jesus dun sa cross. Sana yun po ang maunawaan ng ating mga kababayan.